Treasure Hunting Weekend mga katiyats, ito'y part 2 video ng ating video kahapon tungkol sa dinadayong treasure site ng ating mga katiyats ng iba't ibang grupo na galing sa mga malalayong lugar. Kaya atin binisitahan at tutulungan na malocate kung saan nga ito. Pero one thing for sure ay meron talaga sa lugar na yan. Okay, at last video, ito yung ating nandoon ang kanilang nahukay sa kanilang test dig tunnel na malapit pala ito sa Old Kaymeto Tree. Ang Kaymeto Tree or Star Apple na yan ay 100-year-old na daw yan. Kala ko nga kanina ay mangga, yun pala ay Kaymeto Tree na centennial. Okay, medyo promising ang mga nahukay nila kasi pula ang lupa dito, pero ito yung nahukay parang lupa galing sa river or creek at merong mga bilog na bato na boulder. Ibig sabihin ay pwedeng galing nga sa river o creek ang mga bato na yan. Okay, pero babala lang mga katiyats, kapag ganyang klaseng bato na medyo bluish at may mga kumikinang na parang silver, diyan madadaya or madidikoy ang ating mga electronics gadget like scanners, pati na rin itong iba pang electronics gadget tulad ng metal detector at mga locator. Okay, kaya minsan bumabalik tayo sa basics katulad nito, The Pendulum Man and his pendulum. Eksperto sa pendulum yan. Yan, medyo hindi na ganong madidikoy ang mga ganyang gamit kasi yan ay mga ancient tools na hindi gumagamit ng electronics. Okay, merong nagtanong sa akin na makapag-detect ba ang pendulum. Makapag-detect yan kasi yan ay matagal nang ginagamit sa western part of the world, katulad sa California Gold Rush. Yung gold rush na sinasabi sa California, ganyan ang mga gamit nila sa paglocate ng mga natural gold. At yun ay mga big nuggets or monster nuggets na kasing laki ng mga itong mani. At ang iba doon ay meron pang kasing laki ng mangga na mga gold nuggets. Kaya na-detect. Okay, at ito ang tinuturo ng pendulum, which is coincide din ito sa ating analysis sa alignment ng Kaymeto Tree at ng ating reference ang Sun. Okay, kasi kapag mga old tree, karamihan yan na ibinaon ay papunta sa east ang direksyon. Kaya nagtugma ang turo ng pendulum papuntang east galing sa Kaymeto Tree. Okay, at shout out nga pala sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated. Okay, so para lalong mas maintindihan mga katiyats, atin i-sketch dito ang itong location or alignment na sinasabi ko ng Kaymeto. Ito yung Kaymeto Tree. Okay, sandali lang. So, ito yung Kaymeto Tree. Drawing lang yan. Pasensya na kung medyo kengkoy ang pagka-drawing. So, Kaymeto Tree yan. Ngayon, ang east ay narito. At sa unahan yan, sa layo na 50 meters, 50 metros, ay merong creek doon. Kaya maganda. Ang mga treasure site na merong malapit na creek, yan ay positive for hidden treasures. Okay, so merong creek ito sa unahan mga katiyats.
at ang layo ay 50 meters. So, ito yung na-detect na portion ng ating pendulum man at ang layo niyan galing sa Kaymeto 3 ay nasa 9 meters. So, pasok siya sa mga distansya ng treasure in a tree marker. Okay, at sa unahan nito, naka-align, ay merong naputol na old tuog tree na malapit lamang sa creek. So, merong alignment. Okay, pinuntahan ko to kanina. Mamaya ay papakita ko yun sa part 3 video nito. Ay merong pinutol dyan na tuog tree na malapit lamang sa creek. At sa unahan ay mayroon pang mga bamboo. Kaya maganda talaga na site. Okay, so ang creek ay narito sa 50 meters distance. Mayroong putol na tuog tree at sa kalagitnaan nitong Kaymeto at nitong putol na tuog tree ay itong na-detect ng pendulum. Kaya kahit hindi tayo gumagamit ng mga kagamitan sa pag-detect, kapag alam natin ang mga alignment ng mga kahoy with respect to sun sa araw, of course ang west ay nasa likod nitong Kaymeto. Okay, at kapag alam natin dyan ang mga sikreto ng mga distansya, trial and error lang. Example, galing sa kahoy, karamihan ng distansya niyan ay 5. Kapag kahoy, 7, 9. Hindi gaanong malapit. Medyo may distansya siya. Ito ay meters. Ito yung mga test dig nyo. Halimbawa, ito yung pumasok sa 9, kaya maganda. Meron ding iba dyan na paatras. So kung wala sa 9, atras kayo sa 7 dito. At kapag wala sa 7, atras din kayo papuntang 5. Palapit ng palapit sa kahoy. Okay, so yan ang aking ma-share sa inyo ng mga technique sa araw na ito tungkol sa paghanap ng treasure sa mga centennial tree. Okay, tayo magpatuloy na. At dito sa portion na ito ay ito'y pangatlo na pag test ni pendulum sa direksyon. At ngayon dahil tumbok na itong kanyang intersection ng kanyang pag-test ng mga direksyon, so dito nag-intersect sa tatlong posting niya. Halimbawa, post ka sa east, west, north, or even south, kahit 4. At kapag nalocate mong intersection ng direksyon ng pag-swing ng inyong pendulum, ay doon na kayo mag-final test kung iikot ang pendulum. At kapag iikot, tulad ng ganyan, mag-umpisa yan sa mahina na pag-ikot na halos hindi iikot hanggang palakas ng palakas. Ibig sabihin ay merong aura. Okay, merong energy na galing sa lupa na kakaiba. Kaya hindi normal ang lupa. Ibig sabihin ay pwedeng merong minerals, pero pwede ring merong nakabaon na ginto o kayamanan. Ang pendulum ay umiikot yan kapag merong anomalya ang lupa na katulad ng merong mga ibinaon o merong, kung hindi man ibinaon, ay natural na concentration of minerals. Ibig sabihin, diyan nag-iipon ang maraming minerals. Wala tayong magawa kung ganyan. Kasi ang hinahanap natin ay treasures na bari-barita at hindi yung minerals. Kaya minsan ay nalampasan natin ang minerals na nahalo sa mga lupa at buhangin at hindi natin alam na yun pala ang na-detect. Kasi ang mata natin ang hinahanap ay mga bareta or gold bars. Okay, kaya dito kukunin ko na ang aking gamit para suportahan ang dinetect ni pendulum kung meron ngang anomalya or meron tayong ma-detect dyan gamit tong mga electronics gadget natin.
Ako hindi na muna gumagamit ng dowsing ko kasi nahulog yung dowsing rod ko at nawala yung isa. Kaya si Pendulum muna ang bahala sa manual detecting at ako na yung sa electronics. Kagaya nito, lumapit muna ako doon sa ginawang tunnel nila ka-TH doon. Baka sakaling doon tuturo at doon iikot. Pero mas malakas ang hatak dito sa may puno ng niyog, which is 9 meters yan galing doon sa Kaymeto at sa tunnel na hinukay ng ating mga ka-TH. So dito hindi na ako nag-posting ng apat na direksyon. Diretso na ako kasi yan na nga ang na-detect ng pendulum. Kaya ano mo talaga yan, ma-feel mo kapag dumaan ka sa portion na yan, ay iikot ang iyong locator at hindi natututigil. Yan ang pagkakaiba ng aksidenteng umikot o pinaikot mo lang. Ang natural na reaction ng locator ay iikot ng iikot siya kapag napatapat ka sa highly concentrated area ng minerals or napatapat ka sa ibinaw ng maraming ginto ng Yamashita treasures. So, hindi lahat umiikot ang locator dahil merong Yamashita treasures, kundi merong minerals na marami na concentrate doon sa lugar na yun. Kaya ito, binalikan ko uli ang tunnel, baka sakaling iikot dyan ng malakas. Ayan, parte unahan ay akin din yan dinadaanan, baka sakali nandun nga. Okay, pero isa lang ang pinupuntirya nitong locator. Pabalik siya doon sa na-detect ng pendulum kanina. Okay, kaya malaki ang possibility na mayroon ngang something buried or hindi man buried ay highly concentrated minerals sa spot na yun. Okay, kaya wag kayo kaagad maglundagan sa saya kasi kapag ganyan, hindi pa rin yan sure na treasures. Meron ng kasabihan, treasure, sure. Okay, walang ganyan sa treasure hunting. Sa treasure hunting ay paulit-ulit ang ating ginagawa hanggang sa matamaan natin ang ating hinahanap. Pero kapag wala tayong paniniwala sa sarili at wala tayong paniniwala sa gumagawa ng lahat ng bagay, alam na natin kung sino yon. Kaya doon tayo sa kanya hihingi ng permiso na tayo'y mag-treasure hunt at sana makakuha tayo ng ating hinahanap dahil sa ituturo niyan ng tagapaglikha ng lahat ng bagay sa mundo. Okay, so huwag niyong kalimutan ang ating Supreme Lord, mga ka-TH, kasi nalilimutan na natin, bilib na bilib tayo sa mga gamit natin. Dalawang kilala ko ang huminto na sa pag-treasure hunt at hindi na nagamit yung kanilang scanners kasi walang natagpuan. Ganyan lang talaga ang pag-treasure hunt. Kasi almost 80 years na tayo na dumaan yung gera, 80 years na. Kaya marami nang nakakuha niyan, accidentally or hindi man accidentally, kung sinadya talaga na naghukay, ay meron ng mga nakakuha niyan. Kaya ang sagot sa katanungan na marami pa ba? Marami pa. Ang problema, ang mga naiiwan ay medium deposit at mga bunker deposit na mga malalim. Yung tinatawag na
deposit na nasa bunker sa lalim na 30 meters up to 200 meters. Kaya yun ang hindi na natin kayang maabot kahit ng mga kagamitan natin na hindi na kaya yan. Kaya hindi yan talaga makuha. Ang tanging makakuha niyan ay ang gumawa ng mapa, ang nagbaon yan. Sila lang yung pwedeng makakuha niyan. Okay, so dito final detection ay malakas ang metallic detection sa lugar. Kaya good luck mga katiyats. Sana ay gabayan kayo ng Panginoon. Until my next video, dito lamang sa Surigao Sun Channel. Paalam!